Naku mga kabsat, hindi ko alam kung magugulat tayo dito. Kasi yung kabsat natin may pasabog kahapon. Sabi ko, kausapin ko. Kinausap ko naman siya kahapon kasi hindi siya nakapag-respond, no? Kaya sabi ko, kabsat! Naku po, magre-react si Maestro dyan sa topic mo. Tagum City, Davao Norte. Merly, Almerol, ayun o. O, taga Davao daw sila. O, sige, umpisa na natin to. Nang matapos na. Naku, okay mga kabsat. Naku po, wrong move ba? Naku po. Okay. Saan ka na, kabsat? Alright, ito na mga kabsat, oh. Naku po, Bongo, bistado sa pagbili ng survey company. Talaga, kabsat nyo, lo. Ilang minutes to? Naku, 38 minutes. Mahaba-haba to, ah. Tapos plus reaction, naku, 1 oras. Maubos yung kay Kerwin. O siya, sige. Pasok! Eto po, ngayon, nakikita niyo po, isang survey company po ang binili ni Bongo. Really? Sa nagkakahalaga pong 100 milyong piso. Uy, grabe ka naman, Yolo. 100 milyon? Binili talaga? Seryoso yan? O, sige, tuloy na. Oh my goodness! Naalala ko tuloy yung shinare ko na naman yung kay Kapsat Nyolo, no? Yung kay tungkol kay Old School Pinoy. Hindi ako DDS! Hindi ako DDS! Utragis. Pinagkalulo si Digong, my goodness. O ngayon, Duterte ulit. Pasok. Kasi po, meron po lumabas sa survey company na to. Oh, anong lumabas? Kung hindi ba naman po talaga silang ginagawan tanga yung tao, 96% po sa Mindanao. Oh. Isipin nyo to ha. Oh, Mindanao yun ha. 96% daw po sa Mindanao boto kay Sara. Oh. 1% lang kay Pangulong Bongbong Marcos. 96 kay Sara, 1% kay Bongbong. So 97. Asan yung 3% sa iba? Siguro baka kay Cheese ba? Sige tuloy. Grabe naman to. Nako po. Alam mo, Bongo, ang mga survey company, inaarkila lang yan. Ikaw, sa sobrang gahaman mong makabalik sa pwesto, ang ginawa ni Bongo, binili po sa halagang 100 million di umano. 100 million. At mapapansin nyo po, my goodness. Mapapansin nyo po, ginawa-gawa tayong tanga, parang hindi natin nalata. Mga PDP pumasok bigla. What the fuck? Biglang pumasok na eh. Si Bongo po na pang-apat, eto tignan nyo ha, si Bongo po na pang-apat, biglang number 1, nalampasan si Tulfo. Si De La Rosa na pang-15, biglang naging number 7. Ay wow! Hala all! Really? Ang lupet! Paano ba ginagawa yung Bongo? Siyempre, paano mo ginagawa ang 96% ng Mindanao, ha? 96% po ng Mindanao, Sara Duterte. 1% lang si Bongbong. Sige, mag-enjoy tayo dito kay Nyolo, Kabsat. Sus Mariosep, sa Marawi, sinusuka ang mga Duterte, Bongo. Diyan ka nagkakamali. Minamanipula mo 96%. Agoy! Hindi sakop ng Davao lahat ang Mindanao. Tanga kayo. Okay. So yung Davao is considered buong Mindanao ba? Yung portion ng Mindanao, yung Davao, na ginawang Mindanao lahat. Buong Mindanao na yung Davao. My goodness. O, sige, tuloy. Ngayon, binili mo tong survey company sa halagang 100 million. 100 million. Pero i-deny niya yan. Naman. Kasi po, ginawa pa ni Bongo, makinig kayo. Nakikinig kami. Lahat ng empleyado retain. Wow, sana all. Retain talaga yung mga trabahador. Bakit? Jolo, pakisabi.
hanggat hindi matapos ang eleksyon, hindi muna magpapalit-palit. Eh di wow! Ang galing naman yan. Naku po. Magaling! Magaling! Akala mo hindi namin malalaman, Bongo, ha? Naku po. Magaling ka, ha? Diyan muna kayo, ha? Walang aalis. Lahat ganun pa rin. Pero akin ang kumpanya, baguhin nyo. Alo, grabe. I-mind condition yung tao, number 1. Ang tanga mo naman, Bongo, kung di ka ba naman ganit. Pagkabili mo, number 1 ka agad. Number 1. Oy, grabe. Kaya nga, nung nagulat tayo, biglang, aba, si Bongo na yung number 1, tinatalo niya na si, na lagi for several months, di ba? Since 2024, hanggang February, di ba? Or kahit nung last month, palaging number 1 dyan, si Erwin Tulfo, di ba? Ngayon, biglang, bumaligtad ang mundo. Talaga lang. O sige, tuloy nyo, alo. Ha? Pagkabili mo, Oh, hindi ka muna after a month, number 3. Para hindi alam. Kabsat, hindi pwedeng after a month kasi next month na yung election. In few weeks na lang, less than 4 weeks na lang. Kaya hindi pwede. Kailangan siguro, para mas maganda, biglain. Ganun ang nangyari. Ganun siguro nangyari, Kabsat. O sige, tuloy nyo, lo. Paano? Ganid na Oo. makabalik. Ay, ganun ba? Ganid na ganid. Hala. Bongo, kilala ka namin sinungaling. Yung video mong hindi ka namimigay ng pera para sa mga pagpatahid sa pulis, sinungaling ka na eh. Oh, eto pa. Pakita ko lang sa'yo, ha. Bibigyan kita ng example kung gaano ka kasinungaling bago natin ipagpatuloy yung binili mong survey company. Kayo, survey company, ha. Grabe naman. Magaling kayo, ha. Kala nyo, ha. Number 1 si Bongo. Pumasok si Bato. Pang-7, pang-6. Wow! Saan yun? Tignan nyo lang yung logic. Si Bato, nasa 12, 13, 14, 15. Biglang naging gitna. Paano nangyari yun? Isang buwan lang ang nakalipas. Magic ba? Sino lolokohin nyo? Magic Hindi sarap. kami DDS na bobo. Ina-analyze namin yan. Hindi ganun kagad nag-twist ang tao. Ano ba nangyari? Oh, bakit naging ganun? Oh, nandidiri nga yung tao kay Bato ngayon. Ayun lang. Nandidiri yung tao kay Bato ngayon dahil sa pabago-bagong statement. Paano nangyari yun, survey company? Paano yun? Oh, at ang isang PDP, bali 4 na PDP nakapasok. Paano nangyari yun? Ha? Paktay ba yan, Kabsat? Paano nakapasok, isipin mo, ang isang PDP na tinakwil ang West Philippine Sea. Survey company. Paano nangyari yon? Gusto ng mga Pinoy pumasok yon. Sinabi niya wala West Philippine Sea. Oh. Paano nangyari yon? Nakabaw. Kayo naman, survey company, oh. Alam nyo, survey company, kilala kayo. Sinong survey company ba yan, Yolo? Kaninong survey company yan? Ay, sa kanya na ba? Sa kanya na ba? Kasi sabi mo, binili. Paktay tayo dyan. Anong survey company ba yan, Kabsat Yolo? Kilala kayo dati pa. Oh. Diba? Kilala kayo dati na may pinaakusahan kayo, bayad sa kuwangko, bayad, etc. Putek, iba ngayon. Sa sobrang daming pera ni Bongo, umapaw sa Parmali, kinayang bilhin ng 100 million ng survey company. Oh my goodness. Ang galing. Ang galing talaga ng taktikang ito. Smooth yan, shout out. Binili nila ito para dito sa eleksyon na to. Binili nila ito para saan? Paghahanda kay Sara Duterte. Ang galing! Ay, galing! Really? Paktay tayo dyan. Ang galing, ha? Pakinggan natin to. Pakinggan natin ang survey company, ha? Okay, pakinggan natin yung survey Si company Vice yan. President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. Oh. 16% ang hindi aprobado. Mm. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%
16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte Sample lang po ito Isa sa Wow. mga survey company, pakinggan natin. Tingnan nyo yung mga Liberty, pag-anato. Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa 4 na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25%. 25%! Bagsak daw si Pangulo. Nahiya pa! Gawin nyo ng Zero. 99% galit kay Bongbong. Oo nga. Nakita niyo ba yung trust rating, guys, na yon? Yung latest na trust rating na bagsak si Pangulo at si Sara daw tumataas daw. Really? Paano nangyari yon, di ba? Pulse Asia trust rating na diyan. Oops. Play muna natin saglit mo. Hanapin ko saglit. Ha? Tama si 40 OG. Tapos ng troll farm, putik, binili naman survey company ang mga desperadong nilalang. Desperado na yan. Ha? Desperado ba kayo? Ano ba meron dyan sa senado na yan? Makakurakot kayo kasi yung mga taong desperadong makabalik, yan ang mga kurakot. Yan ang mga walangya. Yan ang mga utak demonyo. Kita mo yung mabubuti. Tignan mo Ay, si kalpangan ka Angara, daw. umalis sa Senado. Gusto niya na maging sekretary. Si Coco umalis. Si Trillanes umalis na. Kasi nasusuka na sa word na Senado eh. Pero si Bongo atat na atat. Si Bato atat na atat. Alam mo, naunawaan ka namin, Bongo. Alam mo, Bongo, naunawaan ka namin. O bakit? Na binili mo yung survey company na sa susunod, isasabihin natin. Binili niya tong survey company kasi kailangan niya talagang manalo po. Pag hindi siya nanalo, yari siya. Anytime, any given moment, pwede siyang damputin. Agoy. Okay? Mula sa dating 42%, 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Bumaba rin ang performance rate. Pero mo 31 million ang bumoto kay Bongbong Marcos. 31 million. Isipin niyo po yon. Si Sara po ang may impeachment. And kami po, as nagkakalye survey kami, galit ang mga tao. Pero ngayon, iba ang lumalabas. Ba't ganon? Kami ang mga nagkakalye survey. Kami po ang nagkakalye survey, nakikita nyo naman. Saan kami sumusuot? Nagtatanong kami. Nakikita nyo naman po yung mga kalye survey. Galit na galit yung mga tao. Biglang si Bongo, binago ang utak ng mga tao. Agoy. Desperado. Ginagamit mo yung survey company, Bongo. Bagay, barya sa iyo ang 100 milyon. Pero antindi mo, sabi nga ni Digong, di ba? Meron kang sariling print. Di ba? Yung mga campaign materials nyo, wala na kayong problema kasi si Bongo, may malaking company ng printing. Galing pa mali. Ano pa sabi nung anak ni Pulong, si Isabela? Si Isabela ba yun? Huwag mo ngayaan na i-expose ko ang kabulukan ng tatay mo. Di ba tinakot yung anak ni Bongo? Bongo, hindi mo kami aloko dito. Kami alam namin, ikaw sila ulo ka. Bili-bili mo. Grabe ka naman, Gabs. Kinagawa mo naman Chinese. Chinese ka pala, no? Kasi go. Paktay tayo dyan. Survey company. Bigla ka number 1. Tulpo, bigla wala. Ano ka ba, sabog? Best friend mo, Kuya Will, bigla taas. Grabe, laki.
Oh my God. Best friend mo, bato, pasok agad, angat. Pamali ka, Bongo, ha? Hindi ka tama, pamali. Agoy! Bato, Hala. 15. Ngayon, bato, 7. Bilis, akbang. Ano Gumanon. gawa bato kundi tago? Kapag tago ka, taas ka agad. Ganun ba gusto Pilipino? Bobo? Para sabi mo, bobo Pinoy. Pagtago, suportahan tago. Suportahan mali. Bobo ka, Bongo. Gigil na gigil. Oh my God. Rating na Senate President Cheese Escudero sa 39%, habang 14% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo, Romualdez, alam mo, gawin mo ng 0 si Romualdez para wag na kayong magtira. Shout out, BNP. Gawin nyo ng 0. Gawin nyo ng 0. Huwag Agoy. na kayong magtira. Nahiya pa kayo, Bongo eh. Ang nagtitiwala naman kay Escudero buwaba sa 38%, habang nasa 14% ang kay Romualdez. Sa survey, tinanong din ang respondent sa performance ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa ilang urgent national concerns. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Sinundan niyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng kahirapan at aumento sa sahod. Magtataka ka pa dito. Hindi man lang umabot po ng, alam mo hindi man lang umabot ng 30. Ang ano dito, controlling inflation, 3 lang. Putik, 3. % lang. Tapos reducing the poverty of many Filipinos, 12. Ang galing! Putik, talagang breaking the history tong record na to na survey company na binili ni Bongo. Paliwanag ng Pulse Asia, maaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang katulungan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang Sino ba to? Ronald Holmes? issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posible. Noong March 11. So Really? tanga yung Pilipino. Tanga pala yung Pilipino, no? Tanga. No? Parang sinasabi nitong binili na company ni Bongo, tanga na yung Pilipino. Yung nagmura sa national TV, nagmura sa mga social media, nagkuha ng pera ng taong bayan, hindi umaati ng Kongreso, gustong-gusto pa ng Pilipino. Ganun pala. Agoy. Isinagawa ang survey nitong March 23 hanggang 29 sa 2,400 na Filipino adults na walang nagpakomisyon. May margin of error ito. Wala talaga nagpakomisyon sa isang survey company dahil binili mismo ni Bongo eh. Fuck, tayo. Hoy, Yolo, grabe ka. Namumuro ka na. Tragis. Wala talaga nag-sponsor. Kundi, ng pa-survey na yan. Kundi, binili na daw, di umano, itong buong kumpanya, kasama yung mga trabahador dyan. Stay lang kayo dyan. Nako po, patay tayo. Oy, Yolo, sinong source mo dito? Tragis. O, sige, tuloy. Di ba? Wala talaga nagpakomisyon yan. Binili na yung company. Tubig dito. Tubig. Alak ng kamote. Di ba? Ayos lang kasi. Ayos lang po na pumasok yung mga PDP. Pero hindi po ayos na itong survey company na to, 96% po Mindanao. Putik lahat. Wala 1% lang si Bongbong Marcos. Imagine niyo po yan. Tragis. Shout out, Juenyo. Shout out. Welcome po. Welcome.
1% lang din, 1% po ang disapproval rating Jenny Ramos, ni shout out. Sara Duterte sa Mindanao. Ito yung tinutukoy ng survey firm, guys. Wait lang, pakita natin Pakita natin saglit. Tandali lang, kabsat nyo Ito yung survey firm, guys. Kita nyo ba? Pwede ba lumaki to? Ito, sabi dito. Nilabas kahapon to, April 16, Pulse Asia Research, March 2025, Ulat ng Bayan Survey. Key findings. We are pleased to the present performance and trust rating of our group of top national officials based on the Ulat ng Bayan Survey conducted in March 2025. The survey was carried out from 23 to 29 of March 2025 and involves 2,400 adult Filipinos selected through multi-stage probability sampling. Okay. Among the 4 highest-ranking government officials, only Vice President Sara Duterte receives a majority approval rating. President Bongbong garners 25% approval rating while 22% of the Filipinos are undecided and 53% disapprove of his performance. Really? Saan sila nag-survey nito? While Vice President Sara Duterte receives a majority approval of 59% daw approval rating and 25% of undecided or an undecision figure and 16% disapproval di umano daw. Saan ba nag-survey ito? And the Senate President, 44% adults are undecided about the performance and 39% approve and 18% disapprove of his work. Meanwhile, House Speaker Romualdez, majority of disapprove of 54% with the 14% approving. Naku, pinakabababa si dito, si Romualdez. And his performance and 31% undecided. Ito yun, guys, Ito yung resulta na nilabas ng Pulse Asia. Malamang alam nyo na to, nakita nyo na to, guys, no? Pero pinagtatawanan natin to. Ito, instant. Nakaka balik tayo, Kapsat Jolo. Ano nangyari sa survey firm na to? Okay, pasok, Jolo. Grabe, no? Ang bobo. Akala nila yung Davao, buong Mindanao. Ayun lang. Ang tanga lang. Na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News. Nasaan ba yung Nasaan ba yung senador? Tingnan natin sa senador. Tingnan nyo pag-aralan natin sa senador. Nakakatuwa talaga Kanina pinag-aaralan ko ito, natatawa ako. Sabi ko, ang galing Ang galing pasok iba to Ang taas ng pinasok. Bongo, napakasakim mo naman na natangala tayong ginawa mo. Agoy. Grabe, natangalata Ang lupit ng pagkakadali Talagang ayaw ni Bongo Habang ini-interested nyo lang again guys, sa mga bagong pasok, shoutout sa ating almost 700 viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mapsat. Like and subscribe po, Mapsat. Wala pong bayad. Ilan na yung like natin? Tingnan nga natin. Silipin ko lang, guys, Ilan na yung like natin? 165 pa lang yung like natin. Mga naman makakabsat, no? Baka naman, at syempre meron tayong survey dyan. Naniniwala ba kayo na binili ni Bongo ang survey firm, survey company? Ang nagsabi, naniniwala? Oo naman, 93%. Hindi, malakas talaga si Bongo. 7%. Malakas daw 7%. Saan siya malakas? Baka sa DDS lang, di ba? Nakakaba. Again, shoutout sa ating 700 viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga absat. Again, 195 pa lang yung like natin. Wala pa sa 1/4. Baka naman, mga absat. No? Paggalawin nyo yung like natin, mga absat. Alright. Pasok. Nyolo. Kaya lang po No, naghihintay ka. yung Sige lang. Again, sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. New subscriber, boss, done like na. Salamat, Kapsat Francis Pimi Infinite. Ayan, si Suzette Tabor, nandyan na din. Sino pa ang pasok dyan? Si VMP Romy, nandyan na din. Ayan, nandyan na rin si Channel Paris. Nako po, gawang rekto yung survey, sabi nila. Tsaka makakita po kasi Okay, nakakatawa po.
Yung nagtatrabaho ka sa bansa, si Bongbong na nagtatrabaho po. Grabe, walang rating halos eh. Hindi ako makapaniwala. Saan po kayo makakakita ng ganon? Yung walang trabaho, kundi mura-murahin ang Kongreso at ang mga branches ng government, tumaas pa. Ibig sabihin, ganun nakademonyo yung mga Pilipino. Fuck, tayo dyan. Salamat. Ay, 71. Salamat, Liberty Torino. Ha? Parang Salamat po, salamat. binabastos naman tayo nito ni Bongo. Parang gusto mong palabasin na ganun ka ano? Ang lupet. Ang lupet. Wala akong masabi. Eto na. Yan lang ha. Yan na, ipakita mo yung senatorial survey. Sandali lang hinahanap ko. Sumati mo na. Oo, Tapos- binili raw ni Bongo. Paktay tayo dyan. Ma'am Betty Bush, shout out. Chi, shout out. Ito. Claudia. Ay putik, iba pala. Ang lupit talaga. Mali pa pala ako. Number 1, Bongo. Number 3 ba to? 3, Erwin Tulfo. Ito po Number ang 3! questionable. Dito na tayo Kaya nga, number 15, number 16 dyan si Bato. Ngayon, number 3. Ang galing, ang bilis. nalintikan talaga. Ito po, tignan nyo po kung paano manipulahin ni Bongo ang bago niyang company. Paktay. Ayan na. Wow, taas, 61. Number 1, mali pa pala ako. Number 1, Bongo. Oh, Number 2, 3, Erwin Tulfo. Ito po ang malupit. Bato. Number 3 na si Bato de la Rosa. Ang bilis. Nahiya pa ba? Dapat ginawag number 2. Agoy. Ano nangyayari mga survey company? Okay pa ba kayo mga survey company? From number 15 to number 2. Seryoso kayo? Buwan lang ang nakalipas. Seryoso kayo? Tapos sasabihin nyo si Bato de la Rosa biglang umangat dahil kay Duterte. Eh galit na galit yung mga tao yan. Wala siya sa tabi ni Duterte. Kaya nga. Nawawala. My goodness. Nalampasan niya si Tito Sen. Ayun na. Seryoso kayo? Si Tito Sen. Nilampasan ni Bato de la Rosa. Seryoso ba kayo? Tingnan nyo po, si Bato de la Rosa nakaraan. 12, 13, 14, 15. Tama. Bigla po ngayon naging number 2. Wala naman siyang ginawa nung naaresto si Duterte. Galit na galit sa kanya mga DDS. At ikaw, Bongo, paano ka umangat? Ikaw ang sinisisi ng DDS. So naging desperado ka ngayon kasi desperado po yan si Bongo. Kung mache-check nyo po sa Google, nagpapabura yan ng article. At Oh, really? meron din po yung kaalyadong newspaper company. Ano, sino yan? Ha? Bongo, wag kang tanga. Bigla mong ni number 1 porket binili mo yung kumpanya. Daan-daan dapat. Ang layo pa oh. 1 buwan pa naman. Sana yung May na lang. Paano hindi kayo mahuhuli? Bakit mo inangat Bongo ng bagong survey company mo, si Bato de la Rosa? Sure ka ba? Tinalo niya si Tito Soto? Ano lokohan to? Nako po.
Sure ka, tinalo mo si Tito Soto na never been late, never absent, always present. Yun! Si Tito Soto, ikaw, si Bato? Anak ng weteng naman, oh. Minekos-mekos nyo na naman to. Mga insan, imekos-mekos natin yan, mga insan. Ang lupit! Nalampasan po ni Bongo, nalampasan po ni Bato de la Rosa ngayon. Si Tito Soto, hindi ko matanggap. Yolo, okay ka pa ba? Nalampasin din po si Erwin. Parang nangyari yung naggaling naman. Magic! Nag-magic sarap. Shout out, Tokis! Oh, Oh guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Isama natin si Kapsat Axel Roses o si Tokis Vlog. Kapsat, kamusta? May Kapsat, good morning. Tawa-tawa muna tayo ngayon. Tragis. O sige, ito yung survey nila. pati yung best friend si Willie, Oh. pinasok na rin yung best friend niya. Yun lang. Ano nangyari? Siyempre, Agoy. ang totoong nangyari, binili ni Bongo ang isang survey company. O, then, Binili po, di umano. Binili niya di umano. para si Bongo po kasi takot. Saan? Kung makikita niyo po si Bongo, nagpapabura yan ng mga article niya sa Google. Nabalita na po yan noon. Oh. Di ba? Nabalita yan. Dinidelete niya ang article na negative sa kanya. Ay, ganun ba? May pailalim na tirada to si Bongo. Oh. Tama ka dyan, Dens. Dapat sinama mo na si Pili para reunion. Kaboom! Alam mo, bistado kayo dito eh. Kasi naman, ang bobo naman talaga eh. Bakit nyo ginawang number 3 kagad si De La Rosa number 2-3? Paano mangyayaring number 2-3 si De La Rosa? Ha? Paano? Checkin ko nga, hindi ako mapalagay dito sa 2-3 neto ni Bato eh. Checkin natin ha. Tignan natin ha. Okay guys, mga bagong pasok, Tingnan po huwag natin. kalimutan mag-like and subscribe mga kapsat. Mag-subscribe pa tayo. March 8, ano tayo? Shout out, Rowena March Tulay. 4, February. Imposible yung survey, sabi naman ni Sidong Basena. Uy, grabe naman si Saturnina. Really? Pagtay tayo dyan. Salamat, Rowena Tulay. Thank you po, thank you. January, teka lang ha. Oh guys, again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe kay Maestro. Habang hinihintay natin, ito may gustong ipakita sa inyo doon na survey eh. Alam po. Oh, naghihintay kami. Nako pa. Walang lulusot na DDS sa eleksyon. Sa fake news yan. Isama pa yung PDP, DDS, walang lulusot sa eleksyon. Sabi ni Florencia Galang. Shout out, Carl Alejo, Kapsat. Oh, nag-like ka na ba, Carl? Baka naman. Ilan na like natin? Panatan. Refresh time, Kapsat. At syempre, meron tayong survey dyan. Puro senatorial preferences lang to eh. Ayun, Ayan, 285. dito na lang tayo. Ayan ha. Ayan lang po ang ano natin. Okay? Yan po ang ano natin. Ngayon, ewan ko ha, Bongo, ikaw na, bahala ka magpaliwanag, alam ko naman, i-deny mo. Alam ko, i-deny mo. Pero, halata naman eh, kahit i-deny mo, hindi kasi, Bongo, kaming mga hindi DDS, hindi kasi kami bobo. Pinag-aaralan namin maigi yan. Shout out, Michael Pangan. Ang pagkakamali nyo dito, ang pagkakamali mo, Bongo, Ginawa mong number 1 sarili ang mo. pagkakamali mo dito, ni number 1 mo, sarili mo, Sigla ba? hindi si Tulpo, kalokohan yun.
Nabigla ba? Nabigla? Kalokohan yun. Tapos si Bato, out of nowhere, umangat. Out of nowhere. Oo nga, guys. Out of nowhere. Kasi number 15, number 16 si Bato, di ba? Lalo na sa Okta. Number 15, 18 siya yung mga kailan ba yun? January. Ang layo ni Bato. Ngayon, biglang, ha? Number 2, number 3? 2 or 3? Hala, really? Tragis. Tapos si Tito Sen, tinalo nyo. Hello? Yung may trabaho, may ginawa, may batas na naipasa. Oh, Kayo anong ginawa nyo? Nagtanga-tangahan lang kayo sa Senado, kayo number 1. shout out, 800 viewers. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kapsat. Like and subscribe po tayo. Thank you. Diba? Ay, number 1, nagtanga-tangahan lang kayo. Happy birthday, 91st birthday, Remy Oreste, mami ni Sis Jelly San Diego. Happy birthday po. Anak ng weteng, oh. Ano yan, Bongo? Kilala ka ba talaga? Yung malasakit nga, ninakaw muna sa taong bayan, eh. Agoy. Feeling kasi neto ni Bongo, akala niya, lahat ng tao maloloko niya sa malasakit. Pinagsama-sama mo lang yung branches ng gobyerno, yun ang tinawag mo malasakit. Nangweting, oh. Ibig sabihin, gustong-gusto ng tao yung malasakit mo, hindi naman sa'yo. Alisin natin sa malasakit mo dyan alisin natin ngayon yung ano ng gobyerno. Alisin natin yung agency ng gobyerno. Ewan ko kung magpaluwal ka ng pera. Ang tigas ng mukha ni Bongo. Alam mo pa, dati nung bago-bago to, nung bago-bago, tahimik no? Kanang kamay ni Digong, ay hindi po ako tatakbo, hindi po ako tatakbo. Putik ngayon, no? Ngayon patay gutom na patay gutom eh. Di ba dati? Hindi po. Kay Tatay Diggs po, hindi po. Ngayon, no? Hindi na magkamayo yung kapal lang mukha eh. Bongo, maiya ka. Sabihin mo sa bagong company na survey company mo, dahan-dahan ang manipulasyon. Ha? Dahan-dahan. Saan makakita, Bongo? Ha? Papakita ko sa'yo. Bongo, para maano mo na hindi ako nagsisinungaling. Siyempre, pupuntahan ko ngayon yung campaign manager mo. Titignan ko ngayon. Yung campaign manager kung may yan. tao kayo. Kaya titignan ko ngayon. Oh. Campaign manager mo, may iyak pa dahil nag-number 1 ka. Sige tuloy. Shout out, 820 viewers. Like and subscribe. Tingnan natin ngayon, kung ano nangyari tingnan natin ngayon yung campaign manager mo, kung ano ba talaga, kung ano ba ang mga nangyari sa inyo. Tingnan natin. Tingnan natin. Yung campaign nyo. Kapag ang campaign nyo, Bongo, hindi na sa cover court, baka maniwala pa kami. Prayer meeting yun. Ikaw naman, Lolo. Prayer meeting yun. Kapag hindi na kayo sa cover court, Bongo, baka maniwala kaming number 1 ka. Putik, cover court lang kayo, hindi pa mapuno. Agoy. Susmiyo, tinatangan nyo yung tao. Cover court kayo nagrarally. Wala kami nakitang Coliseum. Aray. Anak ng wedding, tapos number 1 kayo? Sino niloko mo? Apog mo? Kailan pa na tumaas yung ratings mo pag nagrarally ka sa cover court? Sige nga. Dito kami mismo kay Robin, nakikita namin sa cover court kayo. Tapos biglang number 1 kayo ni De La Rosa? Nek nyo.
makakakita, cover court, panalo. Anak ka ng weteng, oh. Itatak nyo sa solar na noon ni Vic Rodriguez yan. Oh, eto ano to? Oh, eto cover court. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ayan, cover court na naman. Kitang-kita nyo. Oh, ilan lang tao nyo? Cover court. 1 and 2 kayo? Hello? Ayan, cover court na naman kayo. Oh, ni ayaw yata ni Kibuloy punta kayo sa Coliseum niya eh. Tanga kayo. Saka na kayo magmayabang pag nararanasan nyo yung sa Alyansa, pumupuno ng Coliseum. Puti cover court, nagyabang, number 2, number 1. What the F? Ano nangyari yun? Asan ba? Titignan natin. Talaga titignan natin dito sa campaign manager niya. Tingnan natin kung totoong nag-number 1 yan. Oh, eto, saan to? Oh. Tingnan natin. Sandali lang. Pagpatsagaan lang natin to. Ang galing magmanipula nito ni Bongo, bumili ng survey company, ibang klase. Oh, ito. Oh, ito. Tignan, hindi alintana ang supporter ng PDP laban lakas. Sambuanga o Mindanao. 96% si Sara. 1% approval rating. Oh, puti ko. Ayan ba yung number 1? Puti ko. Oh. Ayan ba? Tignan mo, 200 katao. Ay. Are you ready to create stunning AI videos that look incredibly real? Maybe you're a filmmaker, content Sambuanga to, Mindanao, teritoryo nyo, di ba? Oh, 200 katao, open ground na yan. Oh, bakante yung harapan, oh. Walang edit yan, kay Robin namin kinuha. Oh, syempre, ganyan na naman. Naka-zoom yung tao para hindi halata. Oh, naka-zoom. Oh, pero ang totoo, ganyan, oh. COVID-19. Social distancing. Ayan ba, Bongo? Sige nga. Ayan ba, para masahin mo number 1 ka? Huwag yung lokohin yung tao. Ang lakas nyo na nga maka-fake news eh. Pati ba naman survey company na binili nyo, niloloko nyo pa kami? Ayan, PDP laban nag-post niya, no? Oh. Ayan, no, kita mo. Ay, bakante, nakaupo, oh. Walang katabi yung bata. Oh, ayan, kita nyo. Oh. Agoy. Sa totoo lang tayo. Huwag niyong ululin yung tao. Sa totoo lang tayo. Tapos sasabihin nyo, anong pinagbasihan nyo at number 1 ka? Ang pagrarally sa cover court, nakaka-number 1 sa buong Pilipinas? Nire-real talk eh. Kailan pa naging number 1 ang pagrarally sa buong Pilipinas sa cover court? Ha? Kailan pa? Kasi Ngayon ang nga. rally po, massive rally. Massive rally yan. Eh putik pag consular lang to eh. Counselor ba? Tragis. Pag distrito lang to ng consular eh. Ganyang karaming tao distrito, tandaan nyo, senador kayo. Dapat 100,000 to kung maaari. Davao pa yan, ha? Davao, Hindi Zamboanga. Kung di ba naman tanga to si Bongo, nilagay niya yung sarili niya number 1. Ngayon, kung number 1 ka, lahat ng tao, kilala ka na. Lahat ng tao, pinuntahan ka sa bawat rally ng PDP. Pati si Bato. Eh putik, titignan natin ngayon yung background nyo ng pagrarally. Cover court, hindi puno. Sino niloko nyo? Ha? So kung sasabihin nyo naman malakas sa social media, almost 50% pa ng tao ngayon sa Pilipinas walang social media. Yung mga hindi marunong mag-social media.
At yun nga ang nagpanalo kay Bongbong. Oh, sino inulol nyo? Anak ng weteng, mga survey company, umayos kayo mga survey company. Hindi basta survey lang. Kailangan may backup din kayo. Yung campaign rally, dahil doon nakikita talaga kung susuporta o hindi. Campaign rally ang importante rin, titignan nyo. At yung niloloko yung mga tao, pinaniniwala nyo kami na number 1 yung mga taong nilagay nyo, sa cover court nga lang, hindi mapuno. Paano pa yung boto? Oh, kay Robin Padilla na to ha. Kay Robin Padilla na to. Susmiyo naman oh. Alright. Salamat, Kapsat Yolo. Grabe. Naku po. Oh, yan, Kapsat. Di umano, bumili daw ng isang survey firm itong si Bongo, mga Kapsat, no? Naku naman. Naku, kaya pala biglang number 1, no? Naku, hindi mo lang dinahandahan, no? Pero biglaan. Kailangan biglaan kasi ilang weeks na lang, guys. 'Di ba? O April 17 na, ilang weeks na lang, less than 4 weeks na lang. Yan ang election. So, guys, no, kung kayo siguraduhin niyo yung binoboto niyo yung para sa bayan, no? Kapsat, hindi yung para sa Duterte lang. Alright! Salamat, Kapsat Yolo. Mukhang tulog pa siya eh. Mini-message ko siya eh. Actually, mini-message ko siya dito. Pag nakikita niyo yung live stream niya, makikita niyo, lumalabas yung pangalan ko dyan. Although, syempre, ang dami nanonood sa kanya. Eh, halos 3,000 nanonood sa kanya kagabi. Siya. Again, maraming salamat, Kapsat Yolo. Press 1 ulit sa mga nandyan. Next topic tayo. Dito tayo kay Kerwin.